Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Pag-usapan po natin ngayon yung tungkol sa dengue fever. Lalo yung tungkol sa paano tayo makatipid pag meron po tayong pasyente na nagkaroon ng dengue fever. Although, syempre, yung opinion po natin, yung estilo po natin sa pag-approach ng pasyente ay hindi kailangan na pareho sa ibang doktor. Hindi naman po ibig sabihin na tama po tayo, mali sila. Or tama sila, mali po tayo. Kaya wag po kayong mag-question sa mga doktor ninyo, lalo na kung hindi po kami parehong style, okay, sa paggamot sa pasyente na meron pong dengue fever. Okay, dahil palagi ko talaga iniisip, pero of course, hindi po natin sinasakripisyo ang kalagayan ng pasyente. Palagi po natin iniisip, no? Okay, ang kakakayanan, okay, ang budget ng pamilya. Kaya po palagi po natin iniisip po paano tayo makatipid para sa pamilya ng pasyente. Lalo na panahon natin ngayon, napaka-krisis po. Unang-una, sa more than 30 years in practice po tayo, never ako nag-request ng dengue test. Okay? Hindi naman ibig sabihin na hindi yan reliable or accurate. Reliable naman po, accurate naman po. Pero alam naman po natin, wala na pong laboratory test na 100% reliable, 100% accurate. Okay? Sa experience lang po natin, dahil po ang number one na dahilan talaga ay ang presyo po. Mahal naman po, sobra 1,000. Kaya po hindi ko nire-request niyan. Ano ngayon kung mahal, Dok? Kung para sa kabutihan ng pasyente, bakit hindi ka nag-request? Of course, iniisip natin ang kabutihan ng pasyente. No doubt about that. Bukod sa kakayanan. Kaya lang po, ang dami po tayong pasyente na galing sa emergency room, galing sa ibang doktor, na nagdadala na po ng mga result ng dengue test nila. At based sa nakikita po natin, maraming false positive na result, marami rin pong false negative. Ano ibig sabihin ng false positive? Ibig sabihin, positive po ang pasyente sa dengue test. Pero, pag inoobserba po natin yung pasyente, hindi po dengue pala ang kaniyang sakit. Okay? Madalas po, typhoid fever po. So, ang naisip ko lang po, baka nagkaroon po ng cross-reaction, no? Yung antibodies at saka yung antibody ng dengue. Kaya nagkaka-positive sa dengue test sa isang pasyente na walang dengue fever pero meron po siyang typhoid fever. Bukod dyan, marami rin po tayong pasyente na negative ang dengue test pero it turned out, habang inobserba po natin, na compatible naman po siya sa dengue fever. Okay? Kaya po, yun ang tawag natin na false negative. So, talagang lalong hindi po tayo nagre-request ng dengue test. Okay? At ang pinakarason po natin ay meron po dalawang basis, no? Or approach paano tayo makarating sa diagnosis ng dengue fever. Number 1, yung clinical presentation. Number 2, sapat na po yung CBC platelet count pag minomonitor po natin. Ngayon, kailan natin sabihin na mukhang magiging serious ang pasyente at magkakaroon po ng dengue shock syndrome?
at kailangan na talaga i-confine po natin, lalo pag maaga pa po. Okay? Ito po yung mga clinical basis natin na pwede natin sabihin na kailangan na natin confine ang pasyente. Okay, number 1, pag pumasok sa clinic, napakataas ang lagnat. Okay? Hindi daw bumababa sa bahay. No? Okay? Yun ang talagang pinipresent ng dengue fever. Okay? Pero, pag nagre-respond po sa paracetamol, bumababa sa 38, naku, masaya na po tayo. Para sa akin, kadalasan, hindi po sila nagsiserious. Okay? From 40, 41, bumababa na po sa 38, kahit hindi talaga normal. Ha? Pwede na natin sabihin na mukhang hindi pa siguro kailangan i-confine. Pero pag ang nanay or tatay ang nagsabi sa akin na, Dok, bisan binibigyan ko siya ng paracetamol, hindi po bumababa yung lagnat, nako, ito po ang talagang number 1 sign, no? Na mukhang magsiserious po itong pasyente. Pangalawa, pag hindi nawawala yung sakit ng ulo, nasusuka or sumusuka ang pasyente, no? Nahihilo, hindi na po makatayo na walang suporta, at palaging sumasakit ang sikmura dahil namamaga po yung atay, ito po yung mga simptomas ng pasyente na kailangan medyo mag-ingat na talaga tayo. Maaga pa, pinapakonfine ko na po yung pasyente. And true enough, kadalasan, nagiging serious po sila sa ospital. Okay? Pero, pag ang pasyente po ay nakakatayo naman, nakakalakad, at ngumingiti pa, at medyo madaldal pa, ito po yung 90% sure tayo na mukhang hindi ito masiserious. Okay? Dahil sa umpisa pa lamang, okay, grabe na ang inflammatory reaction ng pasyente, at pag kandidato po ma-confine or ma-shock ang pasyente, talagang hindi na po ninyo makikita na nakangiti pa yung pasyente at nagsasalita pa. Okay? So, ito po ang mga simptomas na talagang nagbibigay po sa atin ng clue na pwede pa natin obserbahan. Lalo pag nagre-respond po sa paracetamol, lalo na pag hindi po sumusuka at malakas naman po uminom sila ng tubig sa bahay. At pagdating po sa tubig, well, of course, ang uso po natin ay tawa-tawa, di ba? Okay, yung concoction ng tawa-tawa na leaves, di ba? Okay? Sa totoo lang po, hindi po talaga yung tawa-tawa mismo. Ito, opinion ko you may disagree, pero nasa inyo na po yan. Hindi po talaga yung tawa-tawa mismo ang nagpapagaling, kundi yung water component ng tawa-tawa. Dahil po natatakot ng nanay na baka mag-confine at gagastos na naman, ayan, nagiging responsable, super responsable ang nanay. Nak, inom, tawa-tawa. Nak, inom, tatawa. Otherwise, naku, sorry to say this, madalas po pinapabayaan ng nanay ang mga anak nila. Bahala na laro ng laro, bahala na uminom ng tubig. At dahil po sa tawa-tawa, akala nila, ito po yung nakakapag-prevent sa pagsiserious ng pasyente with dengue fever. Ayan, pinapainom nila. At gumagaling naman po sila sa bahay. Kaya makapagsabi ko po talaga na madalas, I would say 60% of the cases, no, mga pasyente na pumunta sa clinic, hindi po sila pinapakonfine. Okay? Lalo pag uminom talaga sila at hindi nila sinusuka yung pinapainom sa kanila yung tawa-tawa. Pero better than tawa-tawa, mas mabuti po yung gatas na lang. Ayan. Kasi ang gatas po may protina at may carbohydrate. Okay? Ito po ay magbigay ng calories panglaban sa infeksyon ng dengue. Or, better still, yung juice. Kasi yung carbohydrate ng juice ay makapagbigay po ng energy or calories to fight the virus, okay, causing dengue fever. Okay? So,
Madalas po na pumunta ang pasyente na wala na po yung lagnat. Third day pa lang, bumaba na yung lagnat. Ito po isa rin sa magandang sign na hindi po talaga magiging serious ang pasyente at hindi na po kailangan i-confine. Kahit mababa yung platelet count niya, kahit 80, 70. Madalas marinig po ninyo na, hala Dok, sabi po nila, pag bumaba na yung fever, dyan po mag-bleed ang pasyente. Pag maglabas po yung rashes, dyan po mag-bleed ang pasyente. If you ask me, hindi po totoo yan. Pag bumaba na po yung fever after 3 days, nako, I can say 101% sure tayo na hindi na po kailangan i-confine ang pasyente at pwede na po sa bahay lamang dahil nakalusot na po ang pasyente. Kahit magbaba pa po yung platelet count ng pasyente on the 4th or on the 5th day na wala na po siyang lagnat. Kasi kadalasan ang dengue fever, 5 days ang fever, after 5 days, mawala na po yung fever niya at hindi na po magbaba lalo yung platelet at paakyat na po yung platelet count niya. Okay? So, para sa akin, in my experience, never ako nagpapakonfine ng pasyente pag bumaba na po yung fever niya after 3 days. Okay? Kasi po, wala na po inflammatory reaction eh. Bakit magiging serious ang pasyente? Kasi ang dahilan po kung bakit nagsisyak ang pasyente ay sobra po kanyang inflammatory reaction sa katawan. Okay, kaya po nagfi-fever siya. Pag wala na pong fever, wala na pong inflammatory reaction. So, 101% sure tayo na hindi na po siya magsisyak kasi ang shock nga po ay dahil po sa intense inflammatory reaction. Okay? Kaya po, in relation to bakuna, yun po ang dahilan kung bakit namatay ang mga pasyente sa dengue fever na nabakunahan naman po sila noon. Kasi yung unang bakuna, yung pagbakuna, nagpo-produce po sila ng antibodies pero hindi po ito nakakaprotect sa future dengue fever na infection. Kaya pag natamaan po sila ng dengue fever, ayan, pumutok yung inflammatory reaction brought about by yung tinatawag natin na antibody-dependent enhancement. Ayun. Itutuloy po natin yung ating pag-usapan tungkol sa dengue fever sa susunod sa video natin. Maraming salamat po.